Ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong pag-iisip. Sa isang mundong patuloy na nagtutulak kung paano tayo dapat makaramdam, mag-isip at kumilos, isipin mong may kapangyarihan kang matagpuan ang kapayapaan at kaligayahan sa kalooban kahit pa sa gitna ng kaguluhan sa paligid mo. Hindi lang iyon makapangyarihan, ito ay isang revolusyon. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kontrol, hindi sa mundo, kundi sa isang bagay na mas mahalaga at lubos na nasa ating kapangyarihan, ang ating isipan. Tinuturuan tayo ng stoicism ng katatagan, pasasalamat at ang sining ng pamumuhay ng may kaganapan. Ngunit hindi lang ito isang araling pangkasaysayan. Ito ay tungkol sa iyo at sa buhay mo ngayon. Ito ay tungkol sa pagharap sa kaguluhan ng makabagong mundo nang hindi nawawala sa sarili, sa paghahanap ng katahimikan sa gitna ng unos at sa pagtuklas ng kaligayahan sa pinakasimpleng mga bagay. Ito ay tungkol sa pagbabagong anyo ng iyong umaga mula sa isang bagay na kinatatamaran mo patungo sa isang makapangyarihang panimula para sa isang araw na puno ng layunin at tuwa. Kaya kung minsan mo nang naranasang lamunin ng ingay ng buhay, nahirapan kang makahanap ng kahit sandaling kapayapaan, o kaya'y nais mo lamang malaman kung paanong ang sinaunang karunungan ay maaring maging iyong lihim na sandata sa ika-21 siglo, manatili ka. Maaaring ito ang video na tuluyang magbabago ng pananaw mo sa buhay. Tuklasin natin ang mga estratehiyang stoic na makakatulong hindi lamang para bumuo ng isang morning routine, kundi para lumikha ng isang buhay na may layunin, tibay at tunay na kaligayahan. Hinihikayat kitang ibigay ang buong atensyon mo sa video na ito mula simula hanggang dulo. Kung nandito ka na ngayon, hindi ka tulad ng karamihan, namumukod tangi ka, isang taong naghahangad ng lalim at karunungan. Ang dedikasyon mong makisangkot ng buo sa nilalamang ito ay lalong nagpapatingkad sa iyong pagkakaiba. Numero 1, hanapin ang iyong ikigay. Maaaring pakinggan itong parang isang magarbong termino, pero sa totoo lang, ito ay isang napakagandang simpleng konsepto na nagmula sa Japan. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng punto kung saan nagtatagpo ang iyong mga hilig, kakayahan, pangangailangan ng lipunan, at kung saan ka maaaring kumita ang iyong natatanging dahilan ng pag-iral. Isipin mong paggising mo tuwing umaga, may malinaw kang layunin na nagbibigay ng sigla, isang dahilan na kahit ang ideya ng pagpindot ng snooze ay nawawalan ng saysay. Si Marcus Aurelius ay hindi lang tungkol sa pagtitiis ng mga pagsubok ng buhay ng may matatag na mukha. Malalim ang paniniwala niya na tayong lahat ay naririto upang gampanan ang ating bahagi at mag-ambag ng isang makabuluhang bagay. Hinimok niya tayong harapin ang bawat araw bilang isang pagkakataong tuparin ang ating papel ng may integridad at sigasig. Ngayon, isipin mo iyon sa konteksto ng ikigai. Hindi lang ito tungkol sa paghahanap ng bagay na mahal mo. Ito ay tungkol sa pag-aayon nito sa kung ano ang kailangan ng mundo at kung saan ka magaling. Doon nagaganap ang mahika. Pero paano mo sisimulang tuklasin ang iyong ikigai? Nagsisimula ito sa introspection. Tanungin mo ang sarili mo. Ano ang kinahihiligan ko? Saan ako magaling? Ano ang kailangan ng mundo mula sa akin? Saan ako maaaring kumita? Ayos lang kung hindi agad dumarating ang mga sagot. Ito ay isang paglalakbay, paggalugad sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay at interes upang makita kung saan sila nagsasanga. Ang paghahanap ng ikigai ay hindi lamang basta feel-good na ehersisyo. Ito ay ang pagtatayo ng pundasyon para sa isang buhay na puno ng kahulugan at kasiyahan. Kapag iniaayon mo ang iyong mga kilos sa araw-araw sa mas malalim mong layunin, maging ang mga simpleng gawain ay nagkakaroon ng kabuluhan.
Ang mga relasyon mo ay mas umuunlad dahil mas naroroon ka at tunay na nakikibahagi. Sumisibo lang iyong pagkamalikhain dahil nakaugnay ka sa tunay mong mga hilig. At ang iyong kaligayahan, mas nagiging kasama mo ito palagi kaysa isang panandaliang bisita lamang. Kaya habang iniisip mo ang pagtatakda ng alarm mo para sa bukas ng umaga, tanungin mo ang sarili mo, ano ang ikigay ko? Ano ang maaaring maging dahilan para sabik akong bumangon at simulan ng araw? Tandaan, hindi ito tungkol sa isang biglaang pagbabago. Ito ay isang proseso, isang banayad na pagbubukas. At gaya ng paalala ni Marcus Aurelius, ito ay tungkol sa paggawa ng tama araw-araw ng may dedikasyon at dangal. Ang paghahanap ng iyong ikigay ay hindi lang para sa personal na kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng papel mo sa mas malaking habi ng buhay at ang pag-aambag ng natatangi mong hibla sa patuloy na umuusbong na kwento ng isang katauhan. Pangalawa, ihanda ang iyong umaga. Ang mga sinaunang Stoic, lalo na si Marcus Aurelius, ay naniniwalang ang ating mga kilos ay dapat may layunin, hindi basta-bastang galaw na pinabayaan na lang sa agos, kundi sinadyang mga hakbang na ginagabayan ng ating panloob na kompas. Maganda ang paglalapat ng pilosopiyang ito sa kung paano tayo naghahanda para sa susunod na araw at nagsisimula ito sa gabi bago iyon. Narito ang katotohanan, ang kalidad ng iyong umaga ay nakadepende sa kung paano mo ginugol ang iyong gabi. Nakakatuksong magmarathon ng paborito mong serye hanggang madaling araw o mag-scroll sa social media hanggang sa halos hindi mo na mabasa ang screen. Pero sandali, pag-isipan mong mabuti kung paano nito naaapektuhan ang susunod mong araw. Kailangan ng utak mo ng panahon para kumalma, iproseso ang mga pangyayari ng araw at mag-recharge para sa mga hamon sa hinaharap. Dito nagiging mahalaga ang isang maayos na routine bago matulog. Isipin mong itinuturing mo ang iyong gabi ng may parehong respeto at intensyon gaya ng iba pang mahalagang bahagi ng buhay mo. Hindi ito tungkol sa mahigpit na disiplina na sumisipsip ng saya sa gabi mo. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang espasyo na sumusuporta sa iyong kalusugan at tumutugma sa iyong mga layunin. Halimbawa, ang pagbabawas ng paggamit ng gadgets, isang oras bago matulog, ay hindi nangangahulugang ipinagkakait mo ang sarili mong pahinga. Ito ay isang senyales sa iyong isipan na panahon na para magpahinga, kaya mas madali kang makakatulog at mas magaan ang iyong paggising. Ang simpleng paggawa ng listahan ng 3 pinakamahalagang bagay para sa susunod na araw ay malaking tulong na. Nagbibigay ito sa isip mo ng malinaw na direksyon na siyang dahilan kung bakit nagigising ka na may layunin. At dito, lumiwanag ang Stoic mindset. Ito ay tungkol sa pagkilala sa mga bagay na kaya nating kontrolin at ang pagtanggap sa mga bagay na hindi natin hawak. Hindi natin kayang kontrolin ang bawat detalye ng araw natin, pero kaya nating impluwensyahan kung paano ito sisimulan. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng ilang minutong malalim na paghinga o pagmumuni-muni upang pakalmahin ang isipan. Hindi ito basta pampalipas oras lang, isa itong makapangyarihang kasangkapan na nagsasabi sa iyong katawan na panahon na para magpahinga. Ang paglanghap ng malalim at pagbuga ng dahan-dahan ay nagpapababa ng stress, nagpapabagal ng tibok ng puso at inihahanda ang katawan mo para sa malalim at panibagong lakas na tulog. Para itong pagpindot ng reset button, tumutulong para magising kang hindi lang pisikal na recharged, kundi pati emosyonal at mental na nakasentro. Pangatlo, iwasan ang mga pagkaabala. Pagkatapos mong magising, maaring mukhang imposibleng iwasan ang mga sagabal sa mundo ngayon na laging naka-online. Pero napakahalaga nito sa pagtutono ng buong araw mo. Isipin mo ito, ang unang mga sandali ng iyong umaga
Hindi naapektuhan ng ingay ng mga email, notifikasyon mula sa social media o balitang paulit-ulit na bumubulaga. Ikaw lang ang iyong mga iniisip at ang tahimik na katahimikan ng bukang liwayway. Hindi lang ito nakakapreskong, damin ito ay nagbibigay kapangyarihan. Si Marcus Aurelius ay isang matibay na tagapagtaguyod ng pamumuhay na may intensyon at pokus. Hindi siya nagpapadala sa mga notifikasyon ng sinaunang Roma, kahit marami rin siyang kinaharap na mga responsibilidad, at sa halip, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtuon sa kasalukuyang sandali at sa gawain sa harap natin. Naiintindihan niya ang isang bagay na lalong totoo ngayon, ang kalidad ng iyong atensyon, ang tumutukoy sa kalidad ng iyong buhay. Kaya paano natin maisasabuhay ang karunungang ito sa modernong panahon? Una, sa pamamagitan ng paglikha ng isang umagang sadyang malaya sa digital na pagkaabala. Hindi ito tungkol sa pagtanggi sa teknolohiya, kundi sa pagpili na huwag hayaan itong magdikta kung paano magsisimula ang araw mo. Nakakatuksong abutin agad ang iyong telepono pagkagising, pero sa ginagawa mong iyon, inilalagay mo ang sarili mo sa isang reaktibong estado, tugon sa kaguluhan at hinihingi ng panlabas na mundo. Sa halip, bigyan mo ang sarili mo ng regalo ng isang maingat at may layuning simula. Isipin mong inilalaan ang unang oras ng araw mo sa mga bagay na nagpapalusog sa kaluluwa at nagpapatalas ng isipan. Maaaring pagbabasa, pagmumuni-muni, pagsusulat sa journal o simpleng pag-inom ng tahimik na tasa ng kape habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Hindi ito nasasayang na oras. Ito ay isang pamumuhunan sa iyong kabuuang kalusugan at balanse. Sa pag-iwas sa mga sagabal, hindi mo lang iniiwasan ang stress. Lumilikha ka ng imbakan ng kapayapaan at focus na maaari mong pagkunan sa buong maghapon. Ang pagiging epektibo sa umaga ay hindi nangangahulugang dagdag sa iyong gagawin. Ito ay tungkol sa pagbawas ng ingay na walang silbi sa iyo. Ito ay tungkol sa pagbibigay halaga sa kung ano talaga ang mahalaga bago pa man simula ng araw ang paggagaw sa iyong atensyon. Dito nagiging makapangyarihan ang prinsipyo ng stoic na pagtuon sa kung ano ang kaya mong kontrolin. Maaring hindi mo mapigil ang pagdagsa ng mga email na naghihintay sa iyo, pero kontrolado mo kung kailan at paano mo pipiliing tugunan ang mga iyon. Kaya bukas, hamunin mo ang sarili mong simulan ang araw sa sarili mong mga patakaran. Pigilan ang pagnanais na agad sumausaw sa digital na mundo. Ituon ang sarili sa kasalukuyang sandali at namnamin ng kapayapaan at posibilidad na dala ng umaga. Tandaan, bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang mamuhay ng mas may layunin, mas may katahimikan at mas kaayon ng kung sino ang nais mong maging. Hayaan mong maging patunay ang iyong mga umaga sa layuning iyan na ginagabayan ng walang kupas na karunungan ng stoicismo at ng matibay na pagtutok sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ipang-apat, gumising ng pare-pareho sa pinakapuso ng stoicismo ay ang pag-unawa sa kung ano ang nasa ating kontrol at ang pagkilos ng may kabutihang loob at layunin sa mga bagay na iyon. Sina Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus ay hindi lang basta nagsalita tungkol sa pagtitiis sa hirap ng buhay na may matatag na mukha. Isinusulong nila ang aktibong pakikilahok sa buhay, ang pagiging responsable sa ating mga kilos at sa ating isipan. Ang paggising sa parehong oras araw-araw ay isang kasanayan na sumasalamin sa pilosopiyang ito. Isa itong pahayag na tayo ang may kontrol kung paano natin sisimulan ang ating araw at hindi tayo basta-basta nagpapadala sa kapritsyo o panlabas na presyon. Ang pagbubuo ng buhay, gaya ng iminungkahi ng stoicismo, ay hakbang-hakbang na may kasiyahan sa bawat kilos, isang makapangyarihang ideya. Paalala ito,
na ang malalaking pagbabago ay nagsisimula sa maliliit ngunit tuloy-tuloy na mga gawain. Maaring maliit lang tingnan ang paggising sa parehong oras tuwing umaga, pero ito ay isang pundasyong kaugalian na nagbibigay daan sa lahat ng iba pa. Isa itong paraan ng paglikha ng matibay na batayan para sa iyong araw. Hindi ka nagmamadali pagkagising, kundi nagsisimula sa isang pakiramdam ng kontrol at layunin. Ngunit heto ang katotohanan, mahirap maging consistent at natural lang iyon. Sa mga unang araw ng pagtatangkang gumising sa parehong oras, parang ang hirap-hirap nitong gawin. Ang kama ay tila mas komportable kaysa dati at ang tukso na pindutin muli ang snooze ay halos hindi malabanan. Dito, pumapasok ang stoic na pagsasanay ng pagtitiyaga. Paalalahanan mo ang sarili kung bakit mo ito ginagawa, kung anong uri ng tao ang iyong hinuhubog sa pamamagitan ng disiplina. Tingnan mo hindi ang panandali ang aliw, kundi ang pangmatagalang benepisyo na hatid ng ugaling ito sa iyong buhay. Kaya ang pagiging morning person ay hindi lang tungkol sa mga umaga mismo, ito ay tungkol sa pagsasabuhay ng mga katangiang nagpapalalim ng iyong tibay, konsentrasyon at layunin sa buong araw. Isa itong pagsasanay sa pagpipigil sa sarili, sa pag-aayon ng iyong mga kilos, sa iyong mga pagpapahalaga at sa paglinang ng klaseng pamumuhay na gusto mong maranasan isang umaga sa bawat pagkakataon. Paano natin gagawing kakampi ang consistency? Magsimula sa pamamagitan ng malinaw na intensyon sa gabi bago. Paalalahanan ang sarili kung bakit mahalaga para sa iyo ang paggising sa partikular na oras. Gusto mo bang magkaroon ng mas tahimik na oras para magbasa o magnilay? Para mag-ehersisyo? O simpleng magsimula ng araw sa mas kalmado at maayos na paraan? Pagkatapos likhain ang isang kapaligiran na susuporta sa gawin mong ito. Siguro ay matulog ng mas maaga upang matiyak na sapat ang tulog o buksan ng kaunti ang kurtina upang ang natural na liwanag ay dahan-dahang magpagising sa iyo. At kapag dumating ang hirap, alalahanin ang paniniwala ng mga Stoic sa kapangyarihan ng ating kalooban at ang kahalagahan ng pagkilos ayon sa ating mga prinsipyo. Bawat umaga na ikaw ay nagigising sa itinakdang oras mo, hindi ka lang nagsisimula ng araw. Pinalalalim mo rin ang iyong pangako sa sarili, sa iyong pag-unlad at sa pamumuhay ng may layunin at saysay. Panglima, dahan-dahan lang sa gitna ng lahat ng usapin tungkol sa disiplina, konsistensya at paggising kasabay ng araw, mahalagang tandaan ang isang bagay, tao lang tayo. At bilang mga tao, tayo ay likas na komplikado. May mga isipang kadalasan ay mas pipiliin ang mas madali, ang landas ng agarang kasiyahan. Ito mismo ang dahilan kung bakit ang pagsisimula ng mga bagong gawi tulad ng pagbabagong anyo ng ating mga umaga ay madalas na parang isang matarik na akyatin sa simula. Pero may malalim na kalayaan sa pagtanggap ng katotohanan ito. Hindi ito kapintasan, bahagi ito ng pagiging tao. Ngayon, gamitin natin ang stoicismo sa pag-unawang ito. Tinuturo ng stoicismo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng habag at pag-unawa sa sarili, kasabay ng diin nito sa disiplina at katatagan. Si Marcus Aurelius, sa kanyang mga personal na sulatin, ay madalas paalalahanan ang sarili na maging matiisin at mapagpatawad sa sariling mga pagkukulang. Alam niya na ang pagbatiko sa sarili sa bawat pagkakamali ay hindi ang daan patungo sa tunay na paglago. Sa halip, hinimok niya ang pagtanggap sa mga pagkukulang, pagkatuto mula rito, at pagkatapos ay ang pagbitiw sa bigat ng mga ito. Napakahalaga ng ganitong pananaw kapag sinusubukan nating buuin ang bagong morning routine o kahit anong bagong kaugalian. Sa unang mga araw o linggo, tiyak na mahirap ito. Tutunog ang alarm at ang bawat hibla ng iyong katawan
ay gustong manatili sa init ng kumot. At maging tapat tayo, may mga araw talagang bibigay ka sa tukso at ayos lang yon. Ang mahalaga ay kung ano ang susunod mong gagawin. Sisihin mo ba ang sarili mo, mahuhulog sa paulit-ulit na guilt at pag-aalinlangan? O hihinga ka ng malalim, patatawarin ang sarili at ituturing ang susunod na umaga bilang panibagong pagkakataong magsimula muli? Ang pagpapatawad at pagtitiyaga sa sarili ay hindi senyales ng kahinaan. Ito ay mga palatandaan ng tunay na lakas at karunungan. Ipinapakita nito na handa tayong harapin ang pangmatagalang proseso kasama ang mga tagumpay at kabiguan ng may kagandahang loob. Ang stoic na pagsasanay ng self-compassion ay tungkol sa pag-unawa sa ating likas na pagkatao at pakikipagkaisa rito at mahinahong pagtulak sa sarili patungo sa mga gawi at pamumuhay na ating minimithi. Bukod pa rito, ang pagdahan-dahan ay hindi tungkol sa paggawa ng palusot o sa palagiang paglihis sa ating mga layunin. Ito ay ang pagkilalang ang tunay na paglago ay isang proseso na may kasamang mga pagkakamali, pagkatuto at pag-angat muli. Ito ay ang pagkaunawa na bawat bagong araw ay may dalang panibagong hamon at pagkakataon. At sa araw-araw na pag-uulit na ito natin, nahahanap ang ating lakas at katatagan. Kaya habang pinipilit mong yakapin ang maagang paggising o anumang bagong kaugalian, tandaan mong dahan-dahan lang. Ipagdiwang ang maliliit na tagumpay, matuto mula sa mga pagkabigo at harapin ang bawat araw ng may pusong handang magsimulang muli. Ito ay hindi lang tungkol sa pagiging isang morning person. Ito ay tungkol sa paglinang ng kaisipang handang humarap sa mga hamon ng buhay ng may determinasyon at kabaitan. Pang-anim, sanayin ang disiplina sa maliliit na bagay. Isipin mo ang simpleng hakbang ng paglalagay ng alarm clock sa kabilang dulo ng kwarto. Hindi lang ito tungkol sa paghirap na pindutin ang snooze. Isa itong pahayag. Isa itong pangakong uumpisahan mo ang araw ayon sa iyong sariling kagustuhan, nababangon ka kahit napakakomportable ng kama. Isa itong munting kilos ng paglaban sa katamaran at sa tukso ng aliwalas. Isang hakbang patungo sa pagsalubong sa araw na may layunin. Katulad nito, ang pag-aayos ng kama tuwing umaga ay maaaring mukhang walang saysay, lalo na kung ikaw lang naman nang makakakita nito. Ngunit higit pa ito sa pag-aayos ng kumot at pag-fluff ng unan. Isa itong pagsasanay ng pag-aalaga, isang paraan ng pagsasabi sa sarili mo na mahalaga ang iyong kapaligiran at kung paano ka nakikitungo rito. Isa itong hakbang sa paglikha ng isang espasyo na sumasalamin sa kaayusan at respeto na iyong pinauunlad sa sarili. Ang mga munting tagumpay na ito, gaya ng maaaring sabihin ni Marcus Aurelius, ang bumubuo sa pundasyon ng isang disiplinadong buhay. Ito ang mga araw-araw na desisyon na, bagamat madaling balewalain, ay dahan-dahang humuhubog sa ating pagkatao. Sa bawat pagkakataon na pinipili mong gawin ang mga munting bagay na ito, bumoboto ka para sa uri ng taong nais mong maging. Pinipili mong maging isang taong may pagpapahalaga sa disiplina, kaayusan at respeto sa sarili at sa kapaligiran. Pero bakit nga ba tayo dapat tumuon sa maliliit na bagay? Dahil ito ang mga abot kamay ng bawat isa. Hindi natin palaging kontrolado ang malalaking pangyayari sa buhay, ang mga kaguluhan, ang biglaang pagbabago. Ngunit kontrolado natin kung paano natin sinisimulan ang bawat araw, kung paano natin inaalagaan ang ating paligid, at kung paano natin inihahanda ang sarili sa anumang darating. Ito ang stoicismo sa aktual na buhay, ang pagtutok sa mga bagay na kaya nating kontrolin, at ang pagbitiw sa mga bagay na hindi natin hawak. Bukod pa rito, ang mga gawin na ito
ay hindi lang basta tungkol sa pagbuo ng disiplina para sa sarili nitong layunin. Ang mga ito ay tungkol sa paghuhubog ng isang kaisipang handa sa mas malalaking hamon ng buhay. Kapag natututo kang tumupad sa maliliit na gawain, sinasanay mo ang sarili mong tuparin ang mas mahahalagang pangako. Hinahasa mo ang kakayahang manatiling matatag sa gitna ng pagsubok at harapin ang buhay ng may kalmadong isipan at kumpiyansang ugali, mga katangiang tunay na sumasalamin sa ideal ng isang stoic. Kaya habang iniisip mo ang papel ng disiplina sa iyong buhay, magsimula ka sa maliliit na bagay. Hanapin ang mga simpleng pagkakataong sanayin ang sarili sa pagpipigil at pag-oorganisa. Tandaan, sa mga sandaling ito, sa katahimikan ng umaga, kung kailan pinipili mong bumangon at harapin ang araw ng may layunin, nahuhulma ang iyong pagkatao. Ang mga gawin na ito ay hindi lang basta gawaing bahay o responsibilidad. Isa silang ritual na nagbibigay ng kahulugan sa iyong araw at direksyon sa iyong buhay. Pangpito, humanap ng kasangga sa pananagutan. Simple lang ang ideya, pero malaki ang epekto. Ang pagbabahagi ng iyong mga layunin sa isang taong hindi lamang sumusuporta, kundi tumutulong din para mapanagot ka, ay maaaring lubos na magpataas ng tsansa mong magtagumpay. Ginagawa nitong isang pinagsasaluhang paglalakbay ang iyong personal na pag-unlad, isang landas patungo sa mas maayos na umaga at kalaunan, isang mas makabuluhang buhay na hindi gaanong nakakatakot at mas kasiya siya. Isipin mo ang iyong accountability partner bilang katuwang sa iyong layunin ng pagpapabuti sa sarili. Naroon siya para paalalahanan ka sa iyong mga pangako kapag napakatukso ng init ng kama sa madaling araw. Naroon din siya para palakasin ang loob mo kapag mabagal ang progreso at upang ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, gaano man kaliit ang mga ito. Ang ganitong relasyon ay dapat dalawahan. Isa itong ugnayang puno ng pagdadamayan at pag-uudyok na nakaugat sa pag-unawang tayong lahat ay nagsusumikap maging mas mabuting bersyon ng ating sarili. Ang mga Stoic, kabilang sina Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus, ay madalas na nagbigay diin sa kahalagahan ng komunidad at ugnayan sa paghubog ng karakter at kabutihang asal. Naniniwala sila sa kapangyarihan ng karunungang pinapasapasa, sa pagkatuto mula sa isa't isa, at sa lakas ng pagkakaalam na hindi ka nag-iisa sa iyong mga pagsubok. Ang paghahanap ng kasangga sa pananagutan sa panahong ito ay isang makabagong paraan ng pagsasabuhay ng sinaunang karunungang ito. Isa itong pagkilalang kahit pa ang paglalakbay patungo sa disiplina at layunin ay personal, hindi ito kailangang tahakin ng mag-isa. Bukod dito, makakatulong din ang accountability partner na makita mo ang mga bagay na maaaring hindi mo napapansin sa iyong mga gawi o pananaw, mga tahimik na puwang na maaaring pumipigil sa iyong paglago. Maaari silang magbigay ng sariwang pananaw at ideya na magpapabilis sa iyong pag-unlad sa mga paraang hindi mo inaasahan. Ang ganitong partnership ay higit pa sa pagsuri kung nagising ka ba sa tamang oras o kung natapos mo ang iyong pagninilay sa umaga. Isa itong mas malalim na pakikipag-usap tungkol sa kung anong gumagana, kung ano ang hindi, at kung paano kayo parehong maaaring magtulungan upang umangkop at lumago. Paano ka makakahanap ng accountability partner? Humanap ng taong may parehong dedikasyon sa paglago at pag-unlad. Maaaring ito'y kaibigan, kapamilya, o kahit katrabaho. Ang mahalaga ay may tiwala ka sa taong iyon. Isang taong kaya mong maging tapat at bukas sa iyong mga layunin, hirap at tagumpay. Kapag nahanap mo na siya, linawin ang iyong inaasahan at uri ng suporta na kailangan mo. Magtakda ng regular na oras ng pag-uusap at siguraduhin kayo'y naroroon para sa isa't isa
nagmumungkahi, nagbibigay lakas, at kung kinakailangan, mahinahong nagtutulak pabalik sa tamang landas. Tandaan, ang pagkakaroon ng accountability partner ay hindi lamang para sa panlabas na motibasyon. Isa itong relasyon na nagbibigay inspirasyon at nagpapatatag sa inyo pareho. Isa itong ligtas na espasyo kung saan pinahahalagahan at inaalagaan ang katapatan, kahinaan at suporta. Sa ganitong espasyo, ang iyong mga umaga at ang mas malawak mong layunin sa buhay ay nagiging bahagi ng isang kolektibong hangaring mamuhay ng mas may layunin, disiplina at kabuuan.